p.m., si Bagyong Francisco ay nag-intensify pa into a typhoon category. Binabaybay pa rin ito yung karagatan, huling namataan ng sentro nito sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. And may kita po natin dito sa ating satellite animation na malayo pa po itong si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, but yung trough or yung extension po nito ngayong gabi is magdudulot ng maulap na kalangitan and possible din po yung mataas na chance ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa ilang areas ng Bicol Region, maging sa bahagi din ng Eastern Visayas. And kasabay po ng pagkilos ni Bagyong Francisco ay bahagyang hinihila din ito yung southwest monsoon o habagat. So ito po mga kaulapan na may kita natin sa Palawan and also sa western section ng Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao, ito ay dala naman ng habagat. So itong mga areas na ito, kahit po malayo dito kay Bagyong Francisco, magiging maulan din po yung mga panahon sa mga lugar na ito na muli dala po ito ng habagat. Expect po natin ngayon, maging sa mga susunod na araw, patuloy po yung maulan na panahon dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, and possible po paminsan hanggang sa malalakas po na pag-ulan yung posible nating maranasan, lalong-lalo na sa western sections ng mga areas na ito. Kaya naman doble ingat para sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo lalong-lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. And bukod po sa dalawang weather systems na ito, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling namataan sa layong 3,020 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa pa po yung possibility nito maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, and wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates ay papalabas ng Pag-asa. While for the rest of Luzon naman, kasama na po dyan yung Metro Manila. Ngayong gabi kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly ito po ay mga isolated, yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng mga localized thunderstorms. During severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas nung paminsan na mga short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan.